So mga tol, mukhang hindi na po matutuloy ang binabalak ni Manny Pacquiao na bumalik sa professional boxing para lumaban ng isa pang beses sa world champion bago niya tuluyang iwanan ang pagbaboxing. Ang napapabalitaan po kasing makakalaban niya itong WBC welterweight world champion na si Mario Barrios hindi na po matutuloy mga tol, sapagkat meron na pong kalaban itong si Mario Barrios. Ayon po kasi sa report mga tol sa pinagkakatiwalaang source ng boxing na si Michael Benson, nakatakda ng depensahan ni Mario Barrios ang titulo niya dito kay Abel Ramos ngayong darating na November 15. Gaganapin nga po ang laban na yan sa Arlington, Texas mga tol. Undercard po sila sa laban ng Mike Tyson versus Jake Paul. Kaya mukhang malabo na mga tol na bumalik pa si Pacquiao sa professional boxing, dahil alam naman po ng karamihan mga tol na magbabalik na sa politika si Manny Pacquiao sa susunod na taon. Pero may magandang balita naman po kay Manny Pacquiao mga tol. Mukhang tuloy naman po ang laban niya sa exhibition match kontra dito kay Ryan Garcia na magaganap daw sa December. Kaya po natin nasabi na matutuloy yan mga tol. Nagpahiwatig po kasi itong si Amado Vargas na lalaban umano ito sa undercard ni Manny Pacquiao versus Ryan Garcia. Bukod dyan mga tol, mismong si Ryan Garcia na rin po ang nag-announce noong mga nakalipas na lalabanan umano niya si Manny Pacquiao sa isang exhibition. So mukhang okay na rin mga tol na lalaban na lang si Manny Pacquiao sa exhibition. Wala na po kasi siyang dapat patunayan mga tol. Silyado na ang kanyang legacy. Kung sa exhibition lang lalaban si Manny Pacquiao mga tol, hindi siya masyadong mabubugbog at may limit lang ang round mga tol. Hindi katulad kapag bumalik siya sa professional boxing, kailangan pa ni Manny Pacquiao na bunuin ang 12 rounds kung si Mario Barrios ang target niya. Kaya mas okay na rin yung exhibition lang. Total, kumikita naman siya katulad ng ginagawa ni Mayweather. Sa kabilang banda naman mga tol, 3 linggo na nga lang po mahigit, magaganap na ang laban ni former 3 Division World Champion Yanrel Casimero sa Japan kontra dito kay Saul Sanchez. Marami nga po ang naniniwalang si Casimero ang mananalo sa laban na yan. Sa katunayan nga mga tol, ayon sa Boxrec Fight Predictor, 76% ang tsansa ni Casimero na mananalo dito kay Saul Sanchez, habang 21% lang ang pag-asa ni Saul Sanchez na masilat ang dating kampiyon, habang 3% naman ang predict mga tol na matatapos daw sa draw ang laban na yan. So agree ba kayo mga tol dito sa predictor ng Boxrec? Sa iba pang balita mga tol, matapos sabihin ni Canelo Alvarez na siya daw ang pinakamagaling na fighter sa buong mundo, matapos niyang talunin si Berlanga noong linggo, at ibinalita natin sa previous vlog natin mga tol, natutol dyan ang sports analyst natin dito sa Pinas na si Attorney Ed Tolentino, dahil si Berlanga lang naman umano ang tinalo niya na inaasahan ng karamihan na tatalunin lang talaga ni Canelo. So nagbigay nga din po ng opinion mga tol ang manager ni Dimitri Bivol na si Vadim Kornilov sa sinabi ni Canelo Alvarez. Wika ng manager ni Bivol mga tol, para masabi daw ni Canelo Alvarez na siya daw ang greatest, kailangan muna daw makabawi ni Canelo sa pagkatalo niya dito kay Dimitri Bivol o kaya naman dito kay Mayweather kung hindi daw ito nagretiro. So mukhang maa-activate mga tol ang rematch ni Canelo at Bivol dahil parehas silang gusto mangyari ang laban na yan. Mismong sinabi na rin kasi ni Canelo mga tol na lalabanan na daw niya si Dimitri Bivol basta maipanalo lang umano ni Bivol ang laban niya kay Artur Beterbiev na magaganap na sa October 12 para sa undisputed light heavyweight.